Mga ka-sports, magandang balita at malaking usap-usapan ngayon sa mundo ng Philippine basketball. May bagong update tungkol kay Kai Sotto at sa NBA dream nito. Matapos magsalita si Coach Tab Baldwin tungkol sa kung ano ang pinakamagandang pathway para makapasok si Kai sa NBA. Bukod pa riyan, lumabas na rin ang bagong FIBA World Ranking at kahit natalo ang Gilas sa huling window, may magandang balita pa rin sa Pilipinas sa Asian Ranking. Ano nga bang sinabi ni Coach Tab tungkol sa kinabukasan ni Kai Sotto? Mas mabuting bang maglaro siya sa ibang pro league o dapat siyang pumasok sa NCAA Division 1 para mas mapansin daw ng NBA scouts? At paano naman nakaka-apekto ang huling laro ng Gilas sa FIBA ranking ng Pilipinas? Kung trip mo po ang ganitong content, pa-iwan follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, Kai Sotto at ang kanyang NBA dream. Isa sa pinakamainit na usap-usapan ngayon ay ang kinabukasan ni Kai Sotto at kung saan ba talaga siya dapat maglaro para mas mapalapit siya sa kanyang NBA dream. Sa isang panayam kay Coach Tab Baldwin, tinanong siya kung siya ang maging handler o advisor ni Kai, ano ang pipiliin niyang landas. Maglalaro ba si Kai sa isang professional league tulad ng Japan B-League habang naghihintay ng NBA opportunity? O mas mabuting pumasok siya agad sa NCAA sa Amerika? Ayon kay Coach Tab, kung talagang target ni Kai ang National Basketball Association, isang magandang option ang NCAA pathway. Dahil kapag nasa NCAA ka, halos lahat ng NBA scouts ay nakatutok sa mga laro. Sa madaling salita, mas visible ka sa NBA teams. Ayon kay Coach Tab, kung mapapatunayan mo ang sarili mo sa NCAA, ginagawa mo ito laban sa mga players na nasa parehong NBA pathway. Kaya kung may pagkakataon si Kai na maglaro sa NCAA, maaaring ito ang isa sa pinakamagandang hakbang para sa kanyang NBA dream. So ngayon, anong posibleng kita ni Kai sa NCAA? Isa pang nakakagulat na detalye ang usapin tungkol sa posibleng kita ni Kai sa NCAA. Sa panahon ngayon, dahil sa NIL deals, name, image at likeness, sa US college basketball maaari nang kumita na malaki ang mga college players. Ayon sa isang ulat, maaaring kumita si Kai na mahigit kumulang $500,000 o higit pa kung siya ay maglaro daw sa NCAA. May mga nagsasabi pa nga na posibleng umabot daw sa $1 million ang kita kung malaki ang endorsement at sponsorship deals ni Kai. Ibig sabihin, hindi lang exposure sa NBA ang makukuha ni Kai, kundi malaking financial opportunity din. So ano nga bang playing style ni Kai ayon kay Coach Tab? Pero bukod sa pathway, tinalakay rin ni Coach Tab kung anong klaseng player si Kai sa NBA level. Ayon pa sa kanya, ang playing style ni Kai ay mas kahawig ng isang stretch big. Ikinumpara pa niya ang laro ni Kai sa estilo ni Kristaps Porzingis. Ibig sabihin, isang stretch 4 or stretch 5 na kayang mag-shoot sa labas habang may kakayahang mag-protect ng rim. Hindi raw ito katulad ng dominant athletic big man tulad ni Anthony Davis. Sa offensive side, naniniwala si Coach Tab na kayang makipagsabayan ni Kai sa NBA. Pero sa defensive side, dito raw maaaring magkaroon ng hamon, particular sa mobility, lateral quickness, perimeter defense, laban sa mabilis na guards at wings. Ito ang mga bagay na kailangan pang i-improve daw ni Kai. So ano ang posibleng role ni Kai sa NBA? Sa kabila nito, naniniwala pa rin si Coach Tab na buhay pa rin ang NBA dream ni Kai. Sa tamang sistema at tamang coach, posibleng magkaroon si Kai ng specialized role sa ibang NBA team. Halimbawa, rim protection, inside presence, situational minutes. At ayon sa kanya, kahit 10 hanggang 15 minutes lang per game ay malaking bagay na daw sa NBA. Dahil bata pa si Kai, may pagkakataon pa siyang mag-develop. Sa katunayan, sinabi pa ni Coach Tab na ang prime years ni Kai ay maaaring nasa edad na 30 hanggang 35. Samantala, update sa FIBA rankings ng Gilas. Samantala, lumabas na rin ang bagong ranking ng FIBA para sa national team sa buong mundo. Sa kasalukuyan, nananatili ang Philippine Men's National Basketball Team sa world ranking na number 36. Ibig sabihin, walang naging pagalaw sa ranking ng Pilipinas. Ito ay dahil mixed result ng Gilas FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Sa second window, nanalo ang Gilas laban sa Guam National Basketball Team pero natalo naman laban sa dalawang powerhouse. Ang Australian Men's
National Basketball Team at New Zealand Men's National Basketball Team. Dahil dito, naging halos even ang resulta, kaya hindi nagbago ang ranking. Pero may magandang balita ha, sa Asian ranking, pumasok ang Pilipinas sa top 7 teams sa Asia. Nasa ilalim ng Pilipinas ang mga kupunan tulad ng Jordan National Basketball Team, South Korea Men's National Basketball Team at Chinese Taipei National Basketball Team. Samantala, patuloy namang umangat ang ibang Asian teams. Ang Japan Men's National Basketball Team ay nasa world ranking number 22 habang ang New Zealand ay nasa rank number 24. Ang China's Men's National Basketball Team naman ay nasa rank number 26 at ang Iran Men's National Basketball Team ay nasa rank 28. So ano nga ba ang mga kahalagahan ng third window? Dahil dito, napakahalaga ng susunod na FIBA window para sa Gilas. Kailangan makabawi ng Pilipinas upang mas mapaganda ang ranking at momentum ng national team. At isa sa mga susi dito ay ang kompletong lineup ng Gilas. Kasama na siyempre ang presensya ni Kai Sotto na isa sa pinakamalagang big man ng bansa. Kung matatandaan nyo, kasama si Kai nung makuha ng Gilas ang dalawang malaking upset laban sa Latvia at New Zealand. Kaya umaasa ang mga fans na sa susunod na window ay mas malakas at mas handa na ang ating Gilas Pilipinas. Sa ngayon mga sports, malinaw na ang NBA dream ni Kai Sotto ay buhay pa rin. Ang tanong na lang ngayon ay ano ang magiging susunod na hakbang niya? NCAA ba, International Leagues o direktang NBA opportunity? Samantala, patuloy ding lumalaban ang Gilas Pilipinas upang mapanatili ang magandang posisyon nito sa Asian basketball landscape. Kaya ngayon mga sports, ano ang masasabi nyo? Mas magandang landas ba para kay Kai ang NCAA o manatili na lang siya sa International Pro Leagues? Comment nyo lang sa ibaba ang iyong opinion at babasahin ko yan. Like, share at subscribe at pahit ng bell para updated tayo pareho sa mundo ng basketball world. Laban Pilipinas puso, so paano? Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanunood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!